So, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Muli ako si Miete Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Acampo. And today, our devotion talks about presence, our last series for today. So, practice the presence of God. So, our scripture is all about Exodus chapter 33, verse 14 to 15. So, NI version, the Lord replied, "My presence will go with you, and I will give you rest." Then Moses said to him, "If your presence does not go with us, do not send us up from here." So, sa ESND version naman, sumagot ang Panginoon, "Sasama ako sa inyo at bibigyan kita ng kapahingahan." Sinabi ni Moises, "Kung hindi kayo sasama sa amin, huwag ninyo kaming paalisin sa lugar na ito." So, tungkol saan nga ba tong verse na ito? So, yung verse na ito is bahagi ng usapan sa pagitan ng Diyos at ni Moises, kung saan ipinapakita ang lubos na pagtitiwala ni Moises sa presensya ng Diyos. So, nanalangin si Moises na wag silang patuloy na maglakbay kung hindi sasama ang Diyos sa kanila. So, ipinapakita dito na ang tunay na tagumpay at kapayapaan ng tao ay nakasalalay lamang sa presensya at gabay ng ating mahal na Panginoon. So, dadako na tayo sa ating teaching. So, our first teaching is we must move only under God's favor. So, ang bawat takbang natin sa buhay ay dapat naaayon sa kalooban at biyaya ng ating mahal na Diyos. Huwag tayong magpatuloy sa anumang gawain kung hindi natin kasama ang kanyang presensya. So, second is we owe success to God's empowering presence. So, ang tagumpay na hinahangad natin ay hindi nagmumula sa ating sariling lakas, kundi sa makapangyarihang presensya ng Diyos na gumagabay at nagbibigay ng lakas sa atin. So, last teaching is we seek God's presence as the ultimate goal. So, higit sa anumang tagumpay o layunin, ang pinakamahalaga ay yung pagkakaroon ng malalim na relasyon sa ating mahal na Diyos. Kasi ang kanyang presensya sa ating tunay na kayamanan. So, dadako na tayo sa ating application. So, our first application is pursue a decision that is aligned with God's will. So, sa bawat pagpapasya, dapat tiyakin natin ito na tayo ay naaayon sa kalooban ng ating mahal na Diyos, sapagkat siya ang nagbibigay ng tamang direksyon at gabay sa atin. So, second is pursue success for the glory of God. So, ang tagumpay na ating hinahangad ay dapat para sa kalwalatian na ating mahal na Diyos, hindi para sa ating sariling kapakinabangan. So, last application is pursue God's presence for true fellowship. So, hanapin natin yung presensya ng ating mahal na Diyos sa araw-araw, sapagkat sa Kanya lamang natin matatagpuan ang tunay na kapahingahan at pakikisama. So, dadako na tayo sa ating last part, which is our discussion. And our discussion talks about why should we pursue God as our ultimate goal. So, para sa akin, dapat nating ipursige ang Diyos bilang ating mga pangunahing layunin, sapagkat siya lamang ang nagbibigay ng tunay na kagalakan, kapayapaan at tagumpay. So, ang lahat ng bagay sa mundo ay pansamantala lamang at maaaring magbigay lamang ng limitadong kasiyahan dito. Ngunit ang presensya ng ating mahal na Diyos ay nagbibigay ng walang hanggang kagalakan at layunin sa ating buhay. So, kapag ang Diyos ang ating hinahanap at ang layunin natin, nagkakaroon tayo ng makabuluhan ang lahat ng ating ginagawa at tayo ay napapalapit sa kanyang dakilang plano para sa atin. So, bukod dito, ang presensya ng Diyos na nagbibigay ng direksyon at lakas sa atin kapag siya ang ating pangunahing layunin. Malalaman natin ang tamang landas na dapat nating tahakin sa pamamagitan ng kanyang gabay. Tayo ay nalalayo sa mga pagkakamali at mga bagay na walang kabuluhan. So, ang pagsunod sa ating mahal na Diyos at paghahanap ng kanyang presensya ay hindi lamang nagdudulot ng tagumpay, kundi nagdadala din ng kapayapaan at kasiguraduhan sa ating puso.